Martial Peak, Kabanata 4453. Kasuklam-suklam. Ang Dao Theory Assembly ay ginanap upang pumili ng asawa para kay Ku Huashang. Sa makatuwid, ang lahat ng mga cultivator na dumating upang lumahok sa kaganapang ito ay may dalang kahit isang kislap ng pag-asa sa kanilang mga puso. Pinangarap nilang manalo sa unang pwesto at makapag-uwi ng magandang nobya. Iyon ang dahilan kung kaya't sila ay naghanda ng kanilang buhay sa linya. Gayunpaman, sa kanilang labis na pagkabalisa, nagkusa si Ku Huashang na yakapin ang isa sa mga kalahok na may hitsura na tila nagpapahiwatig na siya ay lihim na umiibig sa lalaking iyon sa harapan nilang lahat. Biglang naging tense ang atmosphere na iyon. Sa ilang sandali, maraming tao ang nakatitig kay Yang Kai na may puot at galit sa kanilang mga mata. Mas maraming tao ang nagpasya na kung ano ang hindi nakikita ng mga mata, ang puso ay hindi nagdadalamati. Tumalikod sila at sumugod sa Rainbow Bridge at dinala sa Prison Star. Junior brother, mangyaring mag-ingat. Si Ku Huashang ay hindi nagpakita ng labis na intimacy sa kanyang mga aksyon at mabilis na bumitaw. Pagkatapos, umatras siya ng 2 hakbang at tinindatan siya. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Paglingon niya, humakbang siya patungo sa Rainbow Bridge. Senior brother Yang, hintayin mo ako. Sa wakas ay bumalik si Lu Jing sa kanyang katinoan at mabilis na naabutan ang takbo ni Yang Kai. Sa parehong oras, iginuhit niya ang kanyang world force at tinakpan silang dalawa dito. Napansin ni Yang Kai at hindi tumutol. Nang magkasabay silang humakbang sa Rainbow Bridge, naramdaman nila ang umiikot na sensasyon na bumabalot sa kanila at panandaliang nanlabo ang kanilang paningin. Sa sumunod na sandali, nasa ibang mundo na sila. Bumaba ang napakalaking pressure sa kanila mula sa itaas, at hindi sinasadyang bumagsak si Yang Kai. Pakiramdam niya ay may tinatakpan ang kanyang miniature universe at ang kanyang kapangyarihan ay hindi makadaloy ng maayos. Patawarin mo ako, Senior Brother Yang. Ang paglipat sa Prison Star ay nakatakda sa isang random na lokasyon. Kung hindi ko ginawa iyon, hiwalay na sana kayo at mahirap nang magkita muli. Ipinaliwanag ni Lu Jing ang kanyang mga aksyon ngayon lang. Mukhang nagulat si Yang Kai. Ang lugar na ito ay medyo kakaiba. Sinabi ni Lu Jing, Senior Brother, huwag mataranta. Ito ang Prison Star. Magpapaliwanag na sana siya nang biglang may narinig siyang malakas na sigaw mula sa hindi kalayuan. Paglingon niya sa direksyong iyon, nakita niya ang isang malakas at matipunong lalaki na nakasakay sa ibabaw ng isang babae sa isang palumpong malapit. Nakangiti at tumatawa ang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagpunit ng mga damit sa katawan ng babae nang walang pag-iingat, mabilis na inilantad ang kanyang puting nyebe na balat sa hangin. Hindi nagtagal at ang natira na lang sa kanya ay ang kanyang mga damit pang ilalim na nagtatakip sa kanyang pinakapribadong parte. Ang babae ay sumipa at sumuntok ng desperadong, umiiyak at sumisigaw. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay tila nagaambag lamang sa pananabik ng lalaki, na naging dahilan upang siya ay maging mas agresibo. Tumigil ka, ang lakas ng loob mong gumawa ng kasuklam-suklam na bagay sa sikat ng araw. Naramdaman ni Lu Jing ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo sa nakita at umungol sa direksyon nila. Hindi niya akalain na sasalubungin siya ng ganoong pangit na tanawin sa sandaling pumasok sila ni Yang Kai sa Prison Star. Bumulaga sa boses ni Lu Jing ang matipunong lalaki na tatapusin na niya ang kanyang nasimulan. Ang lalaking iyon ay lumingon upang tumingin sa direksyong ito, ang kanyang mga mata ay nakamasid kay Lu Jing. Tapos, ngumisi siya ng malupit. Saan galing ang batang ito? Ang lakas ng lood niyang sirain ang pagsasaya ko. Mawala kung ayaw mong mamatay. Galit na sigaw ni Lu Jing. Ang mga tao ng Prison Star ay talagang kasuklam-suklam. Ngayong nasagasaan na kita, hindi ko mapapatawad ang mga ginawa mo. Habang nagsasalita, inabot niya ang isang longsword sa kanyang kamay bago itinutok sa lalaki. Ang kapangyarihan ng miniature universe ni Lu Jing ay nag-iba-iba, kaya bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matipunong lalaki na iyon. 4th grade. Ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang maging solemn na bilang tugon. Nasa 3rd grade heaven opening realm lang siya, sa kabilang banda, itong brat na lumabas sa kung saan ay nasa 4th grade. Paano siya mangangahas na maging pabaya? Wala na siyang pakialam sa babaeng diniin sa ilalim niya at dali-daling humarap sa sarili niyang world force para harapin si Lu Jing. Sumulyap si Yang Kai sa direksyon nila at tumigil sa pagpansin sa kanila. Ang isa ay nasa 3rd grade at ang isa ay nasa 4th grade, kaya walang duda sa kinalabasan. Bagamat walang halaga si Lu Jing kumpara kay Yang Kai sa mga tuntunin ng lakas, hindi nito binago ang katotohanan na ang isang 4th grade Heaven Opening Realm Master ay nasa mid-grade Heaven Opening Realm. Ang 4th grade Heaven Opening Realm sa pangkalahatan ay nag-utos ng isang tiyak na antas ng paggalang sa 3,000 mundo. Sa halip,
Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang jade slip sa kanyang kamay, ibinaon ang kanyang isip dito habang maingat niyang sinisiyasat ang nilalaman. Ang jade slip na ito ay isang bagay na lihim na isinuot ni Ku Huaxiang sa kanyang kamay sa pagkukunwari ng pagyakap sa kanya kanina. Hindi niya alam kung anong impormasyon ang naitala sa loob ng jade slip, ngunit gayunpaman, kailangan itong maging mahalaga dahil hindi siya nag-atubiling sirain ang kanyang sariling reputasyon sa pamamagitan ng pagharap sa Dao Theory Assembly para lamang ibigay ito sa kanya. Sa kabilang panig, si Lu Jing ay nahuli sa isang matinding pakikipaglaban sa matipunong lalaking iyon, ngunit salamat sa pagkakaiba ng kanilang mga grado, hawak pa rin niya ang ganap na kalamangan. Hindi umabot ng 10 buntong hininga bago napigilan ang matipunong lalaki hanggang sa hindi na ito makalaban. Ang sunod-sunod na espada ay kumakaway, naghiwa-hiwa sa katawan ng lalaki, malayang damaloy ang dugo mula sa mga sugat na iyon, at sa gulat, ang lalaki ay nagmamadaling humingi ng awa. Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni Lu Jing, ngunit mabilis siyang tumugon. Ang pagpatay ng nang-aapi sa iba at puwersahang nang-aagaw ng mga babae ay hindi nararapat na kawan. Sa isang kisap mata ng kanyang mahabang espada, lumikha si Lu Jing ng ulan ng mga alon ng espada na bumagsak sa matipunong lalaki. Nang mamatay ang ilaw, huminga siya ng mahina at pinunasan ang dugong nagmantsa sa kanyang talam. Samantala, ang matipunong lalaki ay nanatiling nakatayo roon ng walang galaw hanggang sa dumaan ang malambot na simoy ng hangin sa kanyang katawan at nabasag ito na parang kahoy na blok na hiniwa. Damaloy ang dugo na parang ilog. Sa hindi sinasadya o kung hindi man, sumulyap si Lu Jing kay Yang Kai na parang sinasabi na hindi siya ganap na inutil. Sa kasamaang palad, lumingon siya para lang makita si Yang Kai na nakatingin sa isang jade slip. Hindi niya maiwasang madismaya dahil dito. Kasunod ng pagkamatay ng matipunong lalaking iyon, isang itim na liwanag ang tumakas mula sa isa sa mga piraso ng kanyang bangkay at nahati sa dalawa. Ang isang bahagi ay sumugod sa gintong wristband sa paligid ng pulso ni Lu Jing habang ang isa pang bahagi ay sumugod kay Yang Kai, na nakatayo sa hindi kalayuan, at nadulas sa kanyang gininto ang wristband. Oh, nagulat si Lu Jing. Ganyan ba na itatala ang ating mga tagumpay? Narinig na nila ito mula kay Shu Linggang dati. Hanggat ang mga kalahok ay nasa malapit ng ang mga kriminal ay pinatay, lahat sila ay magkakabahagi ng isang tiyak na halaga ng tagumpay. Hindi nila naunawaan kung paano gumagana ang mekanismo ng pagbabahagi sa simula, ngunit paano niya hindi maintindihan pagkatapos na masaksihan ang sitwasyon ngayon. Ibinaba ni Lu Jing ang kanyang ulo upang suriin ang kanyang gintong wristband at may natuklasan. Ang wristband na sa una ay blanko ay kinulayan ng itim sa isang lugar. Tila ito ay bahagi ng isang pattern, ngunit ang pattern ay hindi ganap na nahayag dahil ang mga tagumpay na kanyang naipon ay masyadong kakaunti. Walang oras upang mag-isip ng masyadong malalim tungkol sa bagay na ito bagaman. Inalis ang kanyang mahabang espada, lumakad si Lu Jing patungo sa babae at malumanay na nagtanong. Ayos ka lang ba? Buong display ang katawan ng babae at lahat ng pangbabaeng alindog niya. Ilang punit na tela na lang ang natitira na tumatakip sa kanyang katawan at ang kanyang malaway-tejade na balat ay kumikinang na may malaporselana na ningning. Marahas siyang nanginginig at pumulupot sa pwesto. Nang makita niya si Lu Jing na papalapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at gulat habang patuloy siyang umiiling at nagsusumamo. Wag po. Pakiusap. Ang kanyang mahina at masusugatan na hitsura ay ginawa ng isang hindi malay na naawa sa kanya. Naantig ang kanyang puso, sinubukan siya ni Lu Jing na aliwin. Miss, mangyaring huwag kang matakot. Wala naman akong masamang intensyon. Naglalakad palapit sa kanya, tinanggal niya ang kanyang sando at itinakip sa kanyang katawan para matakpan ang kanyang pagkababae. Ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig ng marahas, at halatang takot siya sa nangyari sa kanya. Ang tanawin ay nagparamdam kay Lu Jing na walang magawa, ngunit nang siya ay muling tiyakin, isang hindi may paliwanag na pakiramdam ng panganib ang bumahas sa kanyang puso at ang panginginig ay kumalat sa kanyang buong katawan. Bago niya maintindihan ang nangyayari, napansin niya na si Yang Kai, na nakatayo ng ilang hakbang ang layo, ay biglang lumitaw sa kanyang harapan sa ilang sandali. Pinisil-pisil ni Yang Kai ang leeg ng babae at ang ekspresyon sa mukha ng babae ay naging mas takot kaysa dati. Senior Brother Yang, ikaw. Tumingin si Lu Jing kay Yang Kai nang may pagtataka. Kotse. Si Yang Kai ay nagbigay ng ilang puwersa sa kanyang kamay at ang ulo ng babae ay bumagsak paarap, ang sigla sa kanyang mga mata ay mabilis na nawala. Isang itim na liwanag ang tumakas mula sa kanyang pulso at tulad ng dati, ang liwanag ay nahati sa 2 piraso at nawala sa kanilang mga wristband. Nagulat si Lu Jing. Kahit papaano, hindi siya tanga,
Kaya pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, itinaas niya ang sando na nakatikip sa katawan ng babae at agad na bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang nakita. Isang dagger na kumikinang na may mahinang asol na liwanag ay lumitaw sa mga kamay ng babae sa ilang sandali. Bukod dito, ang punyal ay malinaw na nakatutok sa kanyang dibdib. Medyo malayo pa at tumusok na sana ito sa katawan niya. Noon lang niya naintindihan kung saan nanggaling ang sense of crisis ngayon. Ang taong una niyang inakala na isang walang kapangyarihang babae na sinasalakay ay naging isang makamandag na ahas na nagtatago ng kanyang mga pangil. Kung si Yang Kai ay hindi kumilos ng desidido, siya ay maaaring patay na o malubhang sugatan ngayon. Lumalabas na lahat ng nasa Prison Star ay isang napakabisyong tao. Lahat sila ay mga taong karapat-dapat na patayin. Pinunasan ni Lu Jing ang malamig na pawis sa kanyang noo at ikinulong ang kanyang mga kamao. Maraming salamat sa pagligtas sa aking buhay, Brother Yang. Maging ang isang babaeng nakilala nila habang siya ay sinasalakay ay napakadelikado. Maaari itong mapagtanto kung anong uri ng mga tao ang nakakulong sa mapahamak na lugar na ito mula sa karanasang ito lamang. Nakangiting sinabi ni Yang Kai. Brother Lu, huwag kalimutan na ang pagpapasa sa pagnanasa ay katumbas ng pagsasabit ng kutsilyo sa itaas ng iyong ulo. Mag-ingat upang maiwasan ang gayong mga pagkakamali sa hinaharap. Galit na namula si Lu Jing. Hindi ito ang iniisip mo. Ako lang. Ha? Walang paraan upang ipaliwanag ang kanyang pagkakamali. Iyon ay dahil talagang nabighani siya sa kagandahan at alindog ng babaeng iyon sa loob ng ilang panahon, kung hindi niya ibinaba ang kanyang bantay ng ganoon kadali. Ang sinabi ni Yang Kai ay hindi malayo sa katotohanan. Kakaiba talaga ang Prison Star na ito. Bulong ni Yang Kai sa sarili. Ipinaliwanag ni Lu Jing. Brother Yang, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang Prison Star ay isang lugar na ginagamit ng mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven bilang isang life and death training area, kaya ang buong Prison Star ay natatakpan at pinigilan ng isang malakas na Grand Array. Ang lahat ng mga cultivator, anuman ang kanilang paglilinang, ay makakaranas ng malaking pagbaba ng lakas dito. Not to mention na kung gaano sila kalakas, mas matindi ang pagsupil sa kanila. Sigurado akong ngayon mo lang nakita ang laban ko sa lalaking iyon. Tumanggo si Yang Kai. Napansin niya ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa sandaling pumasok siya sa Prison Star. Mayroong isang uri ng panunupil na puwersa na umiral sa lahat ng dako, na nagpaparamdam sa kanya na parang may isang bundok na idiniin siya pababa. Si Lu Jing ay nasa 4th grade habang ang matipunong lalaking iyon ay nasa 3rd grade. Gayunpaman, ang kanilang laban ay hindi nagpakita ng kamahalan na dapat taglayin ng isang 3rd grade at 4th grade. Iyon ay malinaw na dahil sa pagsupil sa Grand Array na sumasaklaw sa Prison Star. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay dapat na kasing simple ng pag-angat ng isang daliri para sa isang 4th grade na alisin ang isa sa 3rd grade. Gayunpaman, kinailangan ni Lu Jing ng buong 10 paghinga para matapos ang kanyang kalaban. Habang ang lakas ni Lu Jing ay talagang mas malaki kaysa sa matipunong lalaki, ang pagsupil na kanyang kinaharap ay mas malakas din. Kaya, ang malawak na agwat sa kani-kanilang mga lakas ay lubhang nakipot. Dahil sa Grand Array, ang lahat ng mga tao sa Prison Star ay hindi maibigay ang kanilang tunay na lakas. Dahil ikaw ay nasa 6th grade, Senior Brother Yang, haharapin mo rin ang pinakamalaking pagsupil sa amin. Kaya naman kailangan mong mag-ingat kapag may kalaban ka. Kahit na ang 5th grade ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan na labanan ka sa pantay na termino sa lugar na ito. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Habang nakatingin sa kanyang gininto ang wristband, nag-isip siyang mamulong. Ang paraan ng pagtatalo ng Dao Theory Assembly sa ating mga tagumpay ay medyo kawili-wili rin. Ang wristband ay orihinal na blanko lamang na gintong tatak. Gayunpaman, lumitaw ang isang maliit na itim na marka sa isang bahagi ng gininto ang wristband pagkatapos nilang patayin ang lalaking iyon at ang babaeng iyon. Maingat niyang sinuri ang gintong wristband at sinabing, mukhang pattern ito ng isang bituin. Katulad nito, tumingin si Lu Jing sa kanyang palso at inihambing ang pattern sa palso ni Yang Kai sa kanyang palso. Ang kanilang sitwasyon sa sandaling ito ay ganap na magkapareho. Tama ka, Senior Brother Yang. Ito ay malamang na isang bituin. Kaya lang hindi pa ganap na nabahiran ng itim ang pattern ng bituin. Sa karamihan, 10% lang ng bituin ang naging itim. Marshall Peak, Kabanata 4454. Lumabas ka at harapin ako. Inaalala ang kanilang pagtatagpo ngayon, nagkomento si Lu Jing. Malamang nasa 3rd grade ang dalawang iyon. Bukod dito, pantay na ibinahagi mo at ko ang mga tagumpay, 10% lang ng bituin na ito ang nabahira ng itim. Sa madaling salita,
Kailangan nating pumatay ng 10 third grade ng mag-isa para makuha ang halaga ng mga tagumpay ng isang bituin. Paano kung ito ay 4th grade o 5th grade? Kailangan lang nating subukan ito sa isang tao para malaman. Casual na sagot ni Yang Kai. Totoo yan. Tumango si Lu Jing. Ang pagsunod sa likod ng 6th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Yang Kai ay nagbigay sa kanya ng malaking pakiramdam ng seguridad. Kahit na talagang makakaharap nila ang isang malakas na kalaban, wala siyang dapat ikabahala. Kailangan lang niyang protektahan ng mabuti ang kanyang sarili at iwanan ang lahat para malutas ni Yang Kai. Kaya, lihim siyang nagpasya na layuan niya ang susunod na pagkakataong pumatay ng tao si Yang Kai. Masama kung ninakaw niya ang higit pa sa mga nagawa ni Yang Kai, kung tutusin, ang tanging hangad lang niya ay makauwi ng ligtas mula sa paglalakbay na ito. Para sa kanyang huling pwesto, si Lu Jing ay hindi masyadong naabala sa alinmang paraan. Ngunit, bago iyon, kailangan nating malaman kung saan tayo matatagpuan sa Prison Star. Si Yang Kai ay tumaas sa langit habang nagsasalita. Noong una ay gusto niyang pagmasdan ang kanyang paligid mula sa itaas, ngunit laking gulat niya, kakalipad pa lang niya nang bigla niyang naramdaman ang pagtaas ng presyon sa kanyang ulo. Higit pa rito, ang pressure ay naging mas at mas nakakatakot habang siya ay umakyat. Nang maabot niya ang taas na 1,000 metro, tuluyan na siyang nawalan ng lakas para umakyat pa. Hindi nakaimik si Yang Kai. Tunay na kamangha-mangha ang Grand Array ng Prison Star. Nagawa nitong hindi makalaban ang 6th grade na tulad niya. Sa pag-iisip muli, ito ay may katuturan. Ang lugar na ito ay kung saan ikinulong ng Yin Yang Cave Heaven ang lahat ng pinakakasuklam-suklam na kriminal, na marami sa mga ito ay nasa 6th grade. Kung napakadaling makawala sa panunupil ng Grand Array, ang lahat ng mga kriminal na nasa loob ay matagal nang nakatakas. Sa kanyang kasalukuyang lakas, si Yang Kai ay nakakalipad lamang ng 1,000 metro pataas sa himpapawid. Ang sinumang iba pang 6th grade Heaven Opening Realm ay malamang na mas masahol pa sa kanyang kalagayan. Sa ganitong paraan, ang pagtakas mula sa Prison Star ay isa lamang panaginip. Nakatayo ng 1,000 metro sa ibabaw ng lupa, pinag-aralan ni Yang Kai ang kanyang kapaligiran habang inihahambing ang topography sa impormasyong nasa loob ng Jade Slip sa kanyang kamay. Ang Jade Slip na ito ay isang bagay na ibinigay sa kanya ni Ku Huashang sa huling sandali. Naitala sa loob ng Jade Slip ang iba't ibang impormasyon na nauugnay sa Prison Star, kabilang ang kumpletong mapa at mga detalye sa mga bilanggo ng 6th grade Heaven Opening Realm. Ang Yin Yang Cave Heaven ay namamahala sa Prison Star sa loob ng hindi mabilang na taon, kaya alam nila ang lahat tungkol dito at ang mga naninirahan dito. Hindi magiging mahirap para kay Ku Huashang na makuha ang impormasyong ito. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay maaaring ituring bilang paboritismo kung sila ay kilala na ginawa niya lamang ito dahil siya ay nag-aalala na maaaring mangyari ang mga aksidente kung si Yang Kai ay bumangga sa isang kaaway na masyadong malakas para sa kanya. Sa kasamaang palad, ang impormasyong nakuha niya mula sa kanyang kasalukuyang pagsisiyasat ay napakaliit para kumpirmahin ni Yang Kai ang kanilang kasalukuyang lokasyon, sa makatuwid, maaari lamang siyang magpatuloy sa pasulong. Sumunod si Lu Jing sa likod ni Yang Kai na may nakakarelax na ekspresyon. Pareho silang nakaranas ng matinding pagbaba sa bilis ng paglalakbay dahil sa pagsugpo sa Grand Array ng Prison Star. Orihinal na inakala ni Yang Kai na ang isang taong yugto ng Dao Theory Assembly ay masyadong mahaba, kung tutuusin, ang mga cultivator na kasali sa kaganapan ay pawang nasa 4th grade pataas. Maaaring malaki ang Prison Star, ngunit hindi nito kayang tiisin ang pinsalang dulot ng daan-daang Heaven Opening Masters na nakikipaglaban sa isa't isa. Hindi hihigit sa 10 hanggang 15 araw para mabaligtad ang buong Prison Star. Ngayon, gayunpaman, tila ang kanilang bilis at lakas sa paglalakbay ay bumaba ng malaki dahil sa iba't ibang epekto ng pagsugpo ng Grand Array ng Prison Star. Ang isang taon ay maaaring hindi pa sapat na oras para libutin ng isang tao ang buong Prison Star. Si Yang Kai ay titigil at pag-aaralan ang topography ng kanyang kapaligiran paminsan-minsan, at pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay nakumpirma niya ang kanyang lokasyon. Maingat niyang binasa ang impormasyong nakatala sa Jade Slip muli bago siya lumingon upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Ikaw muna. Habang inaakay si Lu Jing pasulong, ang magkasama ay paminsan-minsan ay nakakaharap ng mga gumagala na kriminal, ang iba ay nag-iisa, ang ilan ay nasa maliliit na grupo. Nagsalita si Shu Linggang ng totoo. Ang lahat ng mga kriminal na nakakulong sa Prison Star ay ipinaalam ng maaga tungkol sa isang malaking bilang ng mga cultivator na kalahok sa Dao Theory Assembly na bubuhos sa Prison Star. Kung sapat ang kanilang napatay sa mga kalahok at nakuha ang mga kinakailangang tagumpay, pumayag ang Yin Yang Cave Heaven na palayain sila.
Natukso sa alok na ito, ang mga kriminal sa Prison Star ay aktibong naghahanap sa paligid. Marami sa kanila ang nakakulong sa lugar na ito ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Ang ilan ay maaaring mas matagal pa rito. Hanggat hindi pumayag ang Yin Yang Cave Heaven, wala silang paraan para makatakas sa lugar na ito. Napakahirap makuha ang pagkakataong ito, kaya kailangan nilang gamitin ng husto ang pagkakataong ito. Kung papalorin sila, baka makatanggap pa sila ng bagong pagkakataon sa buhay. Bagaman maraming kriminal ang nakakulong sa Prison Star, karamihan sa kanila ay hindi partikular na malakas. Sa daan, sina Yang Kai at Lu Jing ay nakatagpo lamang ng mga nasa 3rd grade at mas mababa. Hindi nag-abalang umatake si Yang Kai, ngunit masigasig silang pinatay ni Lu Jing. Pagkatapos ng maraming pagtatangka at pag-eeksperimento, sa wakas ay naunawaan nilang dalawa kung paano gumagana ang mga bagay. Hanggat ang distansya sa pagitan nila ay lumampas sa 300 metro, kung gayon ang kredito para sa pagpatay ay hindi ibabahagi. Sa kabilang banda, ang itim na liwanag na tumatakas mula sa mga pulso ng mga kriminal ay mahahati sa dalawa hanggat sila ay nasa loob ng 300 metro sa bawat isa. Ang Yin Yang Cave Heaven ay malamang na idinisenyo ang sistemang ito sa paraang ito pagkatapos isaalang-alang na ang ilang mga tao ay maaaring maglakbay ng magkasama. Ang pamamaraang ito ng pagbabahagi ng tubo ay gagawing mas maginhawa ang paghahati sa kanilang mga nagawa. Natural, nagkaroon ng isyu tungkol sa kung sino ang nag-ambag ng higit at kung sino ang nag-ambag ng mas kaunti. Gayunpaman, iyon ay maaaring malutas sa pamamagitan ng negosasyon sa mga naglalakbay ng magkasama. Makalipas ang 3 araw, pumasok silang dalawa sa isang masukal na gubat. Ang masukal na gubat ay natatakpan ng makapal na fog na nagpabawas sa kanilang visibility hanggang 10 metro lamang. Ang nakapaligid na lugar ay mayroon ding mahinang suppressive force na nagpapahina sa pangunawa ng kanilang divine senses. Ito ay malinaw na ang ilang uri ng spirit array ay nakaayos dito. Ang pagkakaroon ng isang spirit array ay maaari lamang mga hulugan na may mga taong naninirahan dito, at sa paghusga sa mga bakas at lakas ng spirit array, ang taong naninirahan dito ay hindi mahina. Kinakabahang sumunod si Lu Jing sa likuran ni Yang Kai, paminsan-minsan ay sinisilip ang kanyang paligid. Hindi niya alam kung bakit gustong pumunta rito ni Yang Kai, ngunit tila may napakalinaw na layunin si Yang Kai sa buong paglalakbay nila. Kotse. Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw, na naging dahilan upang tumayo sa takot ang lahat ng balahibo sa katawan ni Lu Jing, ngunit sa pagbaba ng tingin niya ay nakita niyang nakatapak lang siya sa isang tuyong sanga. Natatawa sa kaluwagan, naramdaman niya na baka medyo kinakabahan siya. Pumasok lang sa isip niya ang pag-iisip nang biglang bumungad sa kanya ang isang itim na anino. Kaagad pagkatapos nyon, naramdaman ni Lu Jing ang isang sobrang malagkit na pakiramdam na bumabalot sa kanya habang ang kanyang mga butas ng ilong ay puno ng masama at masangsang na amoy. Pakiramdam niya ay hindi sinasadyang nahulog siya sa isang mabahong latian. Dahil sa gulat, dali-dali niyang pinaandar ang kanyang miniature universe. Pumalakpak at tumalsik ang world force habang siya ay sumuntok ng malakas. Ang paningin ni Lu Jing ay biglang bumalik sa kanya habang ang kanyang buong katawan ay naramdamang basa at malagkit. Natatakpan siya mula ulo hanggang paa ng malabo na dilaw na likido. Paglingon ni Lu Jing sa kanyang likuran dahil sa gulat at takot, nakita ni Lu Jing ang isang malaking bulaklak na may nakanganga na butas na nabuksan ng kung ano. Ang bulaklak ay umaagos na may likido na kapareho ng likidong bumabalot sa kanyang buong katawan. Nagdilim ang ekspresyon ni Lu Jing. Noon lang niya napagtanto na kanina pa pala siya nilamon ng kakaibang bulaklak na ito. Nakita niya ang marami sa mga malalaking bulaklak na ito sa daan, ngunit hindi niya akalain na may kakayahang kumain ang mga ito ng mga tao. Oh, tiningnan ni Yang Kai ang bulaklak ng may interes. CCC. Isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid nang biglang bumukas ang isang dosina o higit pa sa mga naglalakihang bulaklak na ito sa kanilang paligid upang ipakita ang mga hanay ng mga talas-talas na pangil. Ang maugat ng mga namumulaklak na halaman ay nakaunat na parang makamandag na ahas patungo sa kanila. Pagkatapos, ang mga namumulaklak na halaman na ito ay kumagad sa kanilang dalawa. Gaano kalakas loob na kumilos ang mga halimaw. Sigaw ni Lu Jing na puno ng hinaing ang tiyan. Sa isang pitik ng kanyang kamay, ipinatawag niya ang kanyang longsword. Ang ilaw ng espada ay kumislap, nahamampas sa mga umaatake at nagkapira-piraso sa kanila. Ang mga bulaklak na ito ay maaaring kakaiba, ngunit hindi ito sapat na malakas para talagang makapinsala sa isang 4th grade na tulad niya. Shua shua shua. Umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na hinihiwa sa hangin. Ang mga sanga ng mga sinaunang puno sa kanilang paligid ay tila nabuhay at nagsimulang humagupit sa kanila.
Bukod dito, ang bawat pag-atake ay naglalaman ng napakabigat na puwersa sa likod nito. Bago pa makabawi si Lu Jing mula sa kanyang pagkabigla, ang mga sanga ay hamampes sa kanyang buong katawan. Siya ay pinalo ng husto kaya natarante siya at mabilis na sumigaw para humingi ng tulong. Brother Yang. Napakakahanga-hangang spirit array. Casual na komento ni Yang Kai bago biglang pumutok ang napakaitim na Golden Crow True Fire mula sa kanyang katawan at kumalat palabas, agad na sinunog ang mga sanga na nakaun at patungo sa kanila hanggang sa malutong. Ang mga nakakatakot na mukha ay lumitaw sa mga sinaunang puno sa paligid. Nagkaroon ng sunod-sunod na mga kaluskos dahil marami sa mga sinaunang puno ang bumunot ng kanilang mga ugat mula sa lupa at tumakas na parang nakatagpo nila ang kanilang likas na kaaway. Biglang nawala ng laman ang paligid sa paligid ni Lu Jing at Yang Kai. Tara at kilalanin natin ang master ng lugar na ito. Ngumisi si Yang Kai. Si Lu Jing ay natatakpan ng basa at malagkit na ngunit malungkot lamang siyang nakasunod sa likod ni Yang Kai habang bumubulong. Brother Yang, hindi maganda ang pakiramdam ko. Magiging maayos ka. Hihiram tayo ng paliguan sa master ng lugar na ito para maligo mamaya. Bumantong hininga si Lu Jing. Iyon lang yata ang magagawa natin. Ang putik sa buong katawan niya ay naglalaman ng ilang nakakaagnas na katangian, ngunit ang kanyang paglilinang bilang 4th grade ay nagpapahintulot kay Lu Jing na mapaglabanan ang mga ito. Ang paggawa nito ay makakaubos lamang ng ilan sa kanyang world force, kaya hindi ito masyadong mahirap. Ang nakakainis ay ang mabahong amoy na gusto niyang samuka. Ang pares ay umusad ng maayos. Pagkatapos ng nangyari kanina, ang mga bulaklak at kakaibang naglalakihang mga puno ay naglaho sa paningin, ngunit ang array sa lugar na ito ay tila may nakalilitong kakayahan din. Saglit na gumala sina Yang Kai at Lu Jing ngunit hindi sila makaalis, lalo pang tuklasin kung saan matatagpuan ang master ng lugar na ito. Naiinip na tumigil si Yang Kai sa kanyang paglalakad at sumigaw ng malakas. Nandito ka ba, Greybones Heavenly Monarch? Lumabas ka at harapin mo ako. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Ku Huashang, ang taong nakatira dito ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na may pangalang Huigo. Nang dumating si Huigo sa isa sa Universe World sa ilalim ng jurisdiction ng Yin Yang Cave Heaven, nagdala siya ng sakuna dito at naging sanhi ng pagkalipol ng lahat ng buhay. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng galit ng Yin Yang Cave Heaven at kalaunan ay nahuli siya ng isa sa mga elder ng Yin Yang Cave Heaven na nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos ay itinapon si Huigo sa Prison Star kung saan siya ay nakakulong ng higit sa 800 taon. Ang masukal na kagubatan na ito ay karaniwang isang pag-iral na katulad ng isang restricted area para sa lahat ng Yin Yang Cave Heaven disciples na pumasok sa Prison Star para sa pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven na dumating para sa pagsasanay ay hindi magiging masyadong malakas. Sino sa kanila ang makakaligtas sa direktang komprontasyon laban sa isang naitatag na 6th grade Heaven Opening Realm tulad ng Greybones Heavenly Monarch? Ang mga tao lamang sa antas ng Qingkoi at Suyingzhou ang magiging kalaban para kay Huigo. Kaya lang hindi sila pinayagan ng kanilang pagkakakilanlan at katayuan na makapasok sa Prison Star ng walang sapat na dahilan. Ang tanging pagbubukod ay na nakatanggap sila ng isang espesyal na misyon mula sa sect. Nang sila ay na-promote na maging Outer Elders, ang bawat isa sa kanila ay ipinadala sa Prison Star upang pumatay ng 6th grade Heaven Opening Realm Master bilang isang uri ng pagsubok. Saan nanggaling itong bagay na walang mata? Maglakas loob ka bang tumakbo ng ligaw sa teritoryo ng monarch na ito? Bilisan mo at lumayas kung ayaw mong mamatay. Kung hindi, huwag mong sisihin ang monarch na ito sa pagiging walang awa. Isang matalim na boses ang umalangaw-ngaw, at ang pakikinig sa nakakatalam na boses na ito ay nakaramdam ng hindi komportable. Isa pa, ang boses ay tila nanggaling sa lahat ng direksyon. Mahirap para sa sino man na matukoy kung saan ito nanggaling. Sigurado ka bang gusto mo akong kausapin sa ganoong paraan? Si Yang Kai ay sumulyap sa gilid sa isang tiyak na direksyon. Isang kakaibang tawa ang umalangaw-ngaw. Brat, siguradong mayabang ka. Maganda ang mood ngayon ng monarch na ito, kaya palalampasan ko ang iyong paglabag. Bilisan mo at sumigaw bago ako mag-isip muli. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Sana ay kasing tigas ng iyong mga buto ang iyong bibig. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang itim na Golden Crow True Fire ay sumambulat at napuno ang paligid, na ginawang dagat ng apoy ang lahat sa paligid ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4455. By Mo. Hindi gaanong alam ni Yang Kai ang tungkol sa Tao of Spirit Arrays. Ngunit malinaw na mayroong bewildering array sa lugar na ito. Siya o si Lu Jing ay hindi nakahanap ng kanilang daan bilang resulta.
Upang sirain ang spirit array, maaari niyang mahanap ang array core o basagin ang istruktura nito ng may malupit na puwersa. Dahil mas simple ito, pinili niya ang huli na opsyon. Napuno ng itim ng Golden Crow True Fire ang hangin, sinunog ang lahat ng bagay na nakontak nito at pilit itong lumabas. Ang matalas na boses sa una ay walang humpay na tinutuya siya, ngunit agad na napagtanto ng kabilang partido na may mali sa kasalukuyang sitwasyon. Ang buong hanay ay nasa bingit ng pagbagsak sa ilalim ng paglamon ng Golden Crow True Fire. Ang boses ay biglang naging hindi kapanipaniwalang galit. Kinokontrol ng taong iyon ang array mula sa mga anino at nag-trigger ng lahat ng uri ng mga pagbabago na naging walang katapusang iba't ibang mga pag-atake. Ang mga pag-ataking ito pagkatapos ay bumaril patungo kina Yang Kai at Lu Jing mula sa lahat ng direksyon, bawat isa ay naglalaman ng malaking kapangyarihan. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay nanatiling hindi nagbabago gayunpaman. Habang casual na hinaharangan ang bawat isa sa mga pag-ataking iyon, ang tunay Golden Crow True Fire ay patuloy na kumalat palabas. Nagtago si Lu Jing sa tabi ni Yang Kai, mukhang namumutla at hindi nangangahas na gumalaw ng kahit isang kalamnan. Bilang 4th grade Heaven Opening Realm Master, napatay sana siya kaagad kung nahulog siya sa arena ito ng mag-isa. Ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling ligtas at maayos ay salamat sa proteksyon ni Yang Kai. Ang mga pag-atake na nagmula sa lahat ng direksyon ay hindi lamang siksik kundi pati na rin walang katapusan. Hindi pa banggitin, ang bawat pag-atake ay naglalaman ng kapangyarihan na katumbas ng buong lakas na suntok ng isang 4th grade Heaven Opening Realm. Pagkaraan ng isang stick ng insenso, biglang lumingon si Yang Kai sa isang tiyak na direksyon at ngumisi ng marahas. Nahanap kita. Lumakas ang kapangyarihan sa kanyang katawan at bumalot kay Lu Jing. Kasunod nito, sumugod siya sa direksyong iyon at dumiretso sa bewildering array bago siya bumulusok sa isang malaking kuwebo ng puno. Isang marahas na puwersa ang kumalat, na sinasabayan ng sunod-sunod na pag-ungol at hiyawan ng paghihirap. Umindayog ang malaking puno, nalaglag ang mga dahon at sanga. Makalipas ang 3 paghinga, naging kalmado muli ang lahat. Sa loob ng tree cave, hinawakan ni Yang Kai ang isang unano sa leeg. Ang taong ito ay kalahati ng taas ng isang ordinaryong tao na may mahaba at matalas na baba na nakausli. Itinaas ni Yang Kai ang midget sa harap niya at marahang iniling. Nanatiling hindi gumagalaw ang midget, umuugoy na parang malota na pansit. Maging ang aura sa kanyang katawan ay tuluyang nawala. Patay na ba siya? Mahigpit na kumunot ang noo ni Yang Kai. Bigla niyang dinilaan ang kanyang mga labi at idinagdag. Well, kung siya nga, hindi ko siya dapat hayaang mawalan ng kabuluhan. Sa ilalim ng nakatulala na relo ni Lu Jing, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang panga at itinaas ang midget para ipasok siya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kilos ay tila kakainin siya ng buhay. Marahas na naningkit ang mga mata ni Lu Jing sa nakita. Noon lang, ang unano na kanina pa hindi kumikibo at nagkukunwaring patay ay biglang nagsimulang magpumiglas at sumigaw ng galit na galit. Maawa ka, Master. Tiningnan ni Yang Kai ang unano na may mapaglarong ekspresyon, at nang magtama ang kanilang mga tingin, paanong hindi malalaman ng unano na si Yang Kai ay nakikigulo lang sa kanya. Ang kanyang maliit na trick ng paglalaro ng patay ay nakita na mula sa simula. Casual na inihagis siya ni Yang Kai sa lupa at mahinang sinabi. Huwag mo nang isipin ang pagtakbo. Hindi ka makakatakas. Habang nagsasalita, lumakad siya papunta sa isang bench at umupo ng maringal habang hinahaplos ang kanyang damit. Marahas na nang inig ang midget at gumapang sa lupa. Paano siya maglakas loob na tumakbo? Nakipagpalitan lang siya ng ilang galaw kay Yang Kai bago siya mahuli ng buhay. Sa kanyang kakaunting lakas, hindi man lang siya karapat-dapat na dalhin ang sapatos ni Yang Kai. Bilang karagdagan, ang kanyang plano na maglaro ng patay ay nabigo ng husto. Paano siya magkakaroon ng ibang iniisip sa sandaling ito? Pagtingin sa paligid, napansin ni Yang Kai na ang mga kasangkapan sa loob ng tree cave ay napakasimple. Makikita na ang master ng lugar na ito ay hindi isang materialistikong tao. Matapos kumpirmahin na walang dapat pansinin, sa silid, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan ang unano sa kanyang harapan at desmayadong nagtanong. Ikaw ba si Greybones Heavenly Monarch? Taliwas sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Ku Huashang, ang midget na nasa harapan niya ay nasa 4th grade lamang, malayo sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Nagmamadaling nagpaliwanag ang midget. Master, pakiintindi, ang maliit na ito ay lingkod lamang ni Master Huego. Kaya hindi kasi Huego. Napataas ang isang kilay ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Tumangala ang midget at pinisil ang isang nakakainggit na ngiti. Ako si Bai Mo. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kumpol ng puting buhok sa kanyang ulo. Piff, hindi napigilan ni Lu Jing ang pagtawa mula sa kinatatayuan niya malapit.
Kahit siya ay naramdaman na ang midget ay nasa 4th grade heaven opening realm lamang pagkatapos na obserbahan ang laban ni Yang Kai at midget kanina. Ang midget ay maaaring humawak ng isang posisyon sa pamumuno sa mga bahagyang mahihinang dakilang puwersa ng second class, ngunit isa lang siyang lingkod dito sa Prison Star. Bukod dito, binigyan siya ng ganoong random na pangalan. Ito ay malinaw na hindi niya tunay na pangalan, ngunit hindi na kailangang magtanong pa sa bagay na ito. Nasaan si Greybones Heavenly Monarch? Mahigpit na ikinunot ni Yang Kai ang kanyang noo, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Nakarating na siya dito, iniisip na maaari siyang pumunta sa isang pagpatay at makakuha ng ilang mga tagumpay, ngunit sino ang makakaalam na siya ay makakahanap lamang ng isang mahina sa 4th grade heaven opening realm dito. Ang paglalakbay na ito ay isang pag-aaksaya ng kanyang oras at lakas. Magalang na sumagot si Baimo. Salamat sa isang engranding kaganapan sa Prison Star kamakailan, bumisita si Master sa Giant Clam Heavenly Monarch para talakayin ang mga kontrahakbang. Giant Clam Heavenly Monarch, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang marinig ang mga salitang iyon. Naisip niya muli ang mga nilalaman na naitala sa loob ng Jade Slip na ibinigay sa kanya ni Ku Huashang at mayroon ngang isang tao na ang pangalan ay Giant Clam Heavenly Monarch, na nasa 6th grade din. May bloodline daw siya ng isang great monster, kaya hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Master, nagpunta ka dito para lumahok sa Dao Theory Assembly na pinangangasiwaan ni Yin Yang Heaven, tama ba? Tanong ni Baimo, maingat na pinagmamasdan ang ekspresyon ni Yang Kai. Kaya paano kung ginawa ko? Seryosong pinag-aralan ni Yang Kai si Baimo. Nakatitig ng husto si Yang Kai kaya naramdaman ni Baimo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan na nakatayong patayo. Sa tuwing naaalala niya ang oras na sinubukan siyang kainin ni Yang Kai sa isang kagat, hindi niya maiwasang kiligin. Nagmamadaling pinunasan ang ilang luha, nagpatira pa si Baimo sa lupa. Master, maawa ka, mababa ang cultivation ng isang ito. Hindi rin ako nakagawa ng anumang karumal-dumal na krimen. Noon, may mga mata lang ako pero hindi ko nakita at pinagtatawanan ng isang Yin Yang Cave Heaven disciple. Para lang dito, itinapon talaga ako sa Prison Star. Master, maawa po kayo. Hindi talaga ako kriminal. Sa pagkumpirma na narito sina Yang Kai at Lu Jing para lumahok sa Dao Theory Assembly, paanong hindi malalaman ni Baimo na ang kanyang buhay ay isang trepeo lamang sa kanilang mga mata. Wala siyang kalaban-laban sa mga ito sa lakas, kaya't maaari na lamang siyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Sinipal ni Yang Kai si Baimo sa lupa. Tumigil ka sa pagsinghot kung gusto mong mabuhay. Agad na tumahimik si Baimo at malungkot na tinitigan si Yang Kai na may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Nakaupo sa upuan, pinag-isipan ni Yang Kai ang isyo ng ilang sandali. Pagkatapos magnilay sa katahimikan, tumayo siya at binuhat si Baimo mula sa lupa. Alam mo ba kung nasaan ang Giant Clam Heavenly Monarch? Mabilis na tumango si Baimo. Oo. Ang Giant Clam Heavenly Monarch ay may mabuting pakikitungo kay Master, kaya patuloy silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Minsan na akong dinala ni Master sa Giant Clam Heavenly Monarch's Palace. Mag-una ka, inilabas ni Yang Kai si Baimo at nagturo. Saglit na hindi makapaniwalang tumingin si Baimo kay Yang Kai, pagkatapos ay agad siyang natuwa. Master, sumama ka sa akin. Kasabay nito, ang isang nasa katanghaliang gulang at maputi ang mukha kasama ang isa pang matipuno at matipunong lalaki ay nakaupo sa tapat ng isa't isa sa loob ng napakalaking palasyo na nasa humigit kumulang 100,000 kilometro ang layo. Walang anuman tungkol sa makatarungang mukha na lalaki na nagpamukha sa kanya na espesyal. Sa kabilang banda, ang pandak na lalaki ay isang ulo na mas mataas kaysa sa karamihan ng mga tao. Ang kanyang mga kalamnan ay nakasalansan ng mataas sa isa't isa, na naglalabas ng pakiramdam ng lakas ng pagsabog. Ang dalawang ito ay walang iba kundi ang Greybones Heavenly Monarch at Giant Clam Heavenly Monarch. Hindi nagsinungaling si Baimo. Sa sandaling ipahayag na ang isang malaking bilang ng mga cultivator ay papasok sa Prison Star upang lumahok sa isang uri ng Dao Theory Assembly at ang kanilang target ay ang lahat ng mga kriminal sa Prison Star, ang Greybones Heavenly Monarch ay agad na umalis patungo sa Giant Clam Palace upang talakayin ang mga countermeasures sa Giant Clam Heavenly Monarch. Ang dalawa sa kanila ay maaaring nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit hindi sila nang ahas na maliitin ang mga piling disipulo ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises. Bukod, ang Dao Theory Assembly ay isang pagkakataon para sa kanila. Kung mapatay nila ng sapat ang mga kalahok na cultivator, maibabalik nila ang kanilang kalayaan. Sa anumang kaso, hindi sila nag-aalala kung magiging patas ang Yin Yang Cave Heaven o hindi. Nang makitang sila ay naabisuhan tungkol sa bagay na ito, ang Yin Yang Cave Heaven ay tiyak na tutuparin ang kanilang mga pangako anuman ang mangyari.
Iyon ang dahilan kung bakit parehong sineseryoso ni Greybones Heavenly Monarch at Giant Clam Heavenly Monarch ang bagay na ito. Taliwas sa kanilang inaasahan, gayunpaman, nasa kalagitnaan sila ng kanilang talakayan nang biglang may naramdamang anomalya si Greybones Heavenly Monarch sa kanyang liblib na tahanan. Nagsagawa siya ng secret technique at nalaman agad ang sitwasyon. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang transparent light screen at lumutang sa pagitan ng dalawang master. Ang liwanag na hadlang ay nagpapakita ng kasalukuyang sitwasyon sa loob ng liblib na tahanan ni Greybones Heavenly Monarch. Natural na ang pag-uusap ni Yang Kai at Bai Mo ay malinaw na pumasok sa kanilang mga tainga nang walang anumang paglihis. Pagwaksi sa secret technique, tumangala si Greybones Heavenly Monarch kay Giant Clam Heavenly Monarch. Ano sa tingin mo, Brother Jusian? Malungkot na tugon ng Giant Clam Heavenly Monarch. Hindi nakakagulat, ang brat na iyon ay dapat na mula sa isa sa mga cave heavens o paradise. Kung hindi, saan siya makakahanap ng kumpiyansa na sumugod sa ating dalawa? Tumanggo si Greybones Heavenly Monarch. Ito ay ibinigay na siya ay nagmula sa isa sa mga cave heavens o paradise, ngunit kung alin ang hindi sigurado. Sinong nagmamalasakit kung saan siya nanggaling? Ito ay isang bagay na hindi niya dapat pukawin ang monarch na ito, ngunit kung siya ay maglakas loob na tumakbo ng ligaw sa teritoryo ng monarch na ito, kung gayon hindi siya aalis sa lugar na ito ng buhay. Matapang na ikinaway ng Giant Clam Heavenly Monarch ang kanyang kamay, puno ng tiwala sa sarili ang boses. Sinabi ng Greybones Heavenly Monarch, "Huwag kang magpabiil, Brother Jusian. Alam ng brat na ito na magkasama tayo sa iisang lugar." Ganun pa man, naglakas loob siyang lumapit sa atin ng diretso. Malinaw na mayroon siyang susuporta sa kanyang kumpiyansa. "Huigu, masyado kang maingat. Ano ang dapat ikatakot kung ikaw at ako ay magsanib puwersa? Kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang pinagkaiba sa atin. Lahat tayo ay nasa 6th grade heaven opening realm kung tutuusin." Bukod dito, ayon sa impormasyong natanggap natin, ang lahat ng 6th grade heaven opening realm masters na kalahok sa Dao Theory Assembly na ito ay bagong sulong na may mas mababa sa 100 taon na akumulasyon. Gaano kaya katatag ang pamana ng batang ito? Huwag kalimutan. Ang labanan sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters ay walang iba kundi isang kompetisyon sa pagitan ng lakas ng kani-kanilang pamana ng miniature universe. Pinag-isipan ni Greybones Heavenly Monarch ang isyo at tumanggo. Ang iyong mga salita ay may katuturan, ngunit mas mabuti pa ring magkamali sa panig ng pag-iingat. Humalaklak ang Giant Clam Heavenly Monarch. Magtiwala ka, hindi tanga ang monarch na ito. Kung talagang pupunta dito ang brat na iyon, magpapadala ako ng ibang tao para subukan muna siya para malaman pa ang kanyang pundasyon at pinagmulan. Brother Huigu, lagi kong sinasabi sa iyo na dapat ay nagtipon ka ng mas maraming subordinate sa ilalim mo. Ngunit hindi mo pinapansin ang aking payo at pinanatili lamang si Bai Mo. Siya ay isang walang kwentang 4th grade. Ano ang magagawa niya? Tumawa si Greybones Heavenly Monarch. Palagi kong gusto ang aking kapayapaan at katahimikan. Sa anumang kaso, hindi na iyon mahalaga. Kung sasamantalahin natin ang pagkakataong ito sa panahon ng Dao Theory Assembly, makakatakas tayo sa lugar na ito. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari tayong pumunta kahit saan natin gusto. Dinilaan ng Giant Clam Heavenly Monarch ang kanyang mga labi. Ilang achievement points ang ibibigay sa atin ng isang tao sa 6th grade. Hindi ko alam, ngunit ito ay malinaw na ito ay hindi masyadong kakaunti. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at sabik na kumilos. Dahil alam nilang dumiretso si Yang Kai sa lugar na ito, natural lang na gumawa sila ng ilang mga kaayusan upang matiyak na hindi makakalabas ng buhay ang brat sa lugar na ito. Brother Yang, ano ang cultivation ng Greybones Heavenly Monarch? Habang nasa daan, biglang itinanong ni Lu Jian ang tanong na ito. Hindi tumugon si Yang Kai. Sa kabilang banda, buong pagmamalaking sinabi ni Bai Mo. Si Master ay nasa 6th grade heaven opening realm. Isa rin siya sa pinakamataas na pag-iral sa Prison Star. Ang ekspresyon ni Lu Jing ay hindi maiwasang maging solemna. Naramdaman pa niya ang matinding takot na gumagapang sa kanyang puso. Kahit na ang isang mid-grade heaven opening realm master ay maaari ding tawagin ang kanilang sarili na isang heavenly monarch, ang agwat sa lakas sa pagitan ng isang grado at ng susunod ay napakalawak. Bilang 4th grade heaven opening realm, may karapatan din si Lu Jing na tawagan ang kanyang sarili bilang heavenly monarch. Gayunpaman, ang bigat at kapangyarihan ng kanyang titulo bilang isang heavenly monarch ay naiiba sa gabi at araw kumpara sa Greybones Heavenly Monarch. Martial Peak, Kabanata 4456. Napakamagiliw sa mga panauhin. Ito ba ang palasyo ng Giant Clam Heavenly Monarch?
Tumangala si Yang Kai sa napakalaking palasyo na itinayo sa matayog na bundok sa itaas nila, isa na halos ganap na itinayo mula sa kakaibang hugis ng mga bato, na nagbibigay dito ng simpleng ngunit magaspang na hangin. Sa patnubay ni Baimo, naglakbay silang tatlo ng 100,000 kilometro at sa wakas ay nakarating sa lugar na ito. Bago pa man sila umakyat sa bundok, nakikita na ni Yang Kai ang mga masasamang tingin na tila nang galing sa itaas ng malinaw. Ang mga titig na iyon ay tila nakatingin sa direksyong ito. May isip na ang lugar na ito ay iba sa tahanan ni Greybones Heavenly Monarch dahil mayroong ilang mga subordinate sa paligid, sa halip na isa lamang. Ang palasyo ay malinaw na puno ng mga masters, hindi lamang Giant Clam Heavenly Monarch lamang. Gayunpaman, ito mismo ang inaasahan ni Yang Kai. Kung mas maraming tao, mas malaki ang mga benepisyong kanyang aanihin kapag nagtagumpay siya sa kanyang pagsisikap. Makakatipid din ito sa kanya ng pagsisikap at oras ng paglilibot sa paghahanap ng biktima. Brother Yang, ganito ba tayo aakyat sa bundok? Ang kutis ni Lu Jing ay namutla sa sandaling iyon. Bagamat ang kanyang paglilinang ay hindi maihahambing kay Yang Kai, ang kanyang pangunawa sa panganib ay lubhang matalas. Masyadong mapang-api para sa kanya ang nakatagong ngunit makapangyarihang mga aura na nagmumula sa bundok. Gusto mo bang hintayin ako dito? Napatingin si Yang Kai kay Lu Jing. Saglit na nag-alinlangan si Lu Jing bago siya umiling. Sasama ako sa iyo, Brother Yang. Maraming panganib sa yungib ng leon, ngunit ang pananatili sa labas ng mag-isa ay maaaring hindi kasing ligtas ng pananatili sa tabi ni Yang Kai. Hindi bababasa, ang pananatili kay Yang Kai ay nangangahulugan na maaari nilang pangalagaan ang isa't isa kahit na sila ay nakatagpo ng anumang malalakas na kaaway. Tara na, isang hakbang pasulong si Yang Kai. Noong una siyang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm, nag-iisa niyang winasak ang Profound Yang Mountain at natalo ang tatlong Mountain Lords. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay mas mataas kaysa noon, kaya gaano man kahanga-hanga ang palasyong ito, ito ay walang halaga kumpara sa Profound Yang Mountain noon. Kaya naman, walang dapat ikatakot. Ang kanilang landas pasulong ay walang harang, na walang sinumang tao ang nakikita. Gayunpaman, malinaw na nararamdaman ni Lu Jing ang nakatago at pinipigilang mamamatay tao na layunin sa paligid niya na nakahanda ng umatake anumang oras. Hindi nagtagal ay nakarating na ang tatlo sa tuktok ng bundok. Maraming tao ang nakatayo sa isang makinis at patag na parisukat na matatagpuan sa tuktok ng bundok. Ang isang magaspang na pagtatantya ay nagpapahiwatig na mayroong 100 ng mga tao na nagtipon sa lugar na ito, at agad na nagningning ang kanilang mga mata nang makita si Yang Kai. Ang paglilinang ng mga 12 ng mga taong ito ay hindi pantay, mula sa 3rd grade hanggang sa 5th grade. Higit pa rito, may dalawang figure na tahimik na nakatayo sa likod ng grupong ito, nakatingin ng may interes. Agad na tumutok si Yang Kai sa dalawang taong ito, ngunit hindi iyon maiiwasan dahil ang aura sa kanilang paligid ay halatang mas malakas kaysa sa iba. Bagamat imposibleng matukoy ang eksaktong cultivation nila, kung tama ang hula niya, malamang ang dalawang ito ay Greybones Heavenly Monarch at Giant Clam Heavenly Monarch. Master. Malungkot na tumangala si Baimo kay Greybones Heavenly Monarch. Bukod dito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at hindi masabi na kalungkutan. Bahagyang tumango ang Greybones Heavenly Monarch. Alam ko ang nangyari. Hindi mo kasalanan. Halika dito. Sinulyapan ni Baimo si Yang Kai ng may kaba at hindi nang ahas na lumayo. Bahagyang sinabi ni Greybones Heavenly Monarch. Magtiwala ka. Walang makakasakit sa iyo sa harap ng Monarch na ito. Oo. Nagmamadaling sumagot si Baimo bago lumipat ang kanyang anyo habang lumalayo siya kay Yang Kai, nagmamadaling patungo sa Greybones Heavenly Monarch. Hindi gumalaw si Yang Kai. Halos hindi niya napansin na tumatakbo si Baimo palayo sa kanya. Nagbilang lang siya sa sarili niya, at maya-maya, tumango siya at sinabing, 13 tao. Medyo kulang pero ganyan talaga ang buhay. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Kumunat ang noo ni Greybones Heavenly Monarch. Munting kaibigan, saang cave heaven o paradise ka kabilang? Kilalanin ang iyong sarili. Greybones Heavenly Monarch. Dumilat si Yang Kai sa direksyong iyon at nagtanong ng isa pang tanong sa halip na sagutin ang naunang tanong. Tumango ang Greybones Heavenly Monarch bilang tugon. Ito ang Monarch, kaya dapat ikaw ay Giant Clam Heavenly Monarch. Pagkatapos ay lumingon si Yang Kai sa matipunong lalaki. Ang Giant Clam Heavenly Monarch ay malamig na sumangot. Tama. Brat, wala akong pakialam kung saang cave heaven o paradise ka nang galing, dahil naglakas loob kang pumasok sa aking palasyo, huwag mo nang isipin na iwan ng buhay ang lugar na ito. Nagulat si Yang Kai. Tiyak na magiliw ka, Giant Clam Heavenly Monarch. Malamig na bam antong muli ang Giant Clam Heavenly Monarch.
hindi ako makapaniwala na mayroon ka pa ring mood para sa wisecracks. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano tinatrato ng monarch na ito ang mga hindi gustong bisita. Gamit ang kanyang malaking kamay, sumigaw siya. Patayin. Sa isang iglap, lahat ng 13 Heaven Opening Realm Masters na nakatayo sa harap ng Giant Clam Heavenly Monarch at Greybones Heavenly Monarch ay sabay-sabay na nakuha ang kapangyarihan ng kanilang miniature universe. Ang lakas ng kanilang secret techniques at artifacts ay sumabog kay Yang Kai. Namutla si Lu Jing. Nang hindi man lang nag-isip, humiwalay siya at mabilis na umatras. Sa harap ng napakalaking barrage, wala siyang paraan para ipagtanggol ang sarili. Ang tanging magagawa niya ay umatras. Napatatag na lamang siya nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagsabog na nagmumula sa kanyang harapan. Ang resulta ng marahas na enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit bago pa man namuo ang alikabok, sumilaw ang mga kislap ng sibat, at ang halo-halong mga ungol at hiyawan ng paghihirap ay umalangaw-ngaw. Ang sariwang dugo ay tumalsik sa lahat ng direksyon habang ang alon ng matalim na enerhiya ay sumabog at kumakalat palabas sa lahat ng direksyon. Ang epekto ng mga sagupaan na ito ay naging sanhi ng pagkagulo ng sigla ni Lu Jing at ang kanyang miniature universe ay nanginginig. Sa ngayon, nakaramdam siya ng pagkahilo at bamaha sa kanyang puso ang takot. Hindi naglakas loob na maging pabaya, nagmamadali niyang inikat ang kanyang lakas upang patatagin ang kanyang miniature universe. Tumagal ng buong 10 paghinga bago tuluyang nakabawi si Lu Jing, at kasabay nito, ang mga panginginig ng boses mula sa kanyang harapan ay hamupan ng walang babala. Nang tumangala siya, hindi niya napigil ang magpakawala ng mahinang sigaw ng pagkagulat. Ang bibig niya ay nakanganga ng napakalawak na maaari niyang ipasok ang isang kamao sa kanyang bibig, 1,000 metro sa unahan, si Yang Kai ay nakatayong hindi gumagalaw, na naghahampas ng sibat sa kanyang balikat. Umihip ang hangin, naging sanhi ng pagkislat ng kanyang itim na buhok at ang kanyang mga kasuotan ay magulo. Damaloy ang dugo sa paligid ng kanyang mga paa habang ang mga piraso ng karne at mga naputol na paa ay nakakalat sa kanyang paligid. Isa itong eksenang nakakapanghina ng buto na parang purgatorio mismo. Bawat isa sa 13 Heaven Opening Realm Masters na umatake sa kanya ngayon ay patay na, wala man lang marami ang napanatili ang kompletong bangkay. Karamihan sa kanilang mga katawan ay nagkapira-piraso na tila sila ay tinamaan ng isang bagyo ng malupit na pag-atake. Natigilan si Lu Jing. Gayun din, ang Greybones Heavenly Monarch at Giant Clam Heavenly Monarch ay natigilan sa gulat. Samantala, sa sobrang takot ni Bai Mo ay muntik na siyang matambos sa lupa. Ang pag-iisip lamang tungkol sa katotohanan na siya ay naglalakbay kasama ang isang taong napakalakas na maaaring bigla na lamang siyang naduraj hanggang sa mamatay ay napuno na siya ng matinding pangamba. Maraming itim na ilaw ang lumipad mula sa mga bangkay at bumulusok sa gininto ang wristband sa palso ni Yang Kai, na agad na naging sanhi ng 3 bituin na umilo ng sabay-sabay. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ng Giant Clam Heavenly Monarch sa hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na talagang papatayin ang kanyang mga nasasakupan ni Yang Kai. Ayon sa kanyang pinagsamang haka-haka sa Greybones Heavenly Monarch, ang taong ito ay malamang na nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay naglakas loob na pumunta ng direkta sa lugar na ito kahit na alam nilang 2 6th grade Heavenly Monarchs ang nagtipon. Sa makatuwid, una niyang binalak na gamitin ang kanyang mga nasasakupan upang subukan ang mga kakayahan ni Yang Kai bago siya gumawa ng karagdagang mga plano. Ang kanyang plano ay gagawing mas maginhawa para sa kanya at ni Greybones Heavenly Monarch na maglunsad ng nakatarget na pag-atake sa kanilang kalaban. Sino ang makakaalam na 13 sa kanyang mga nasasakupan ay papatayin sa ganoong kabilis sa brutal na paraan. Kahit na ang lakas ng 13 subordinate na iyon ay medyo iba-iba, mayroon pa ring 2 5th grade sa kanila. Magkagayunman, walang sino man sa kanila ang makakapagtanggol laban sa sibat ng kalaban. Ang lakas ng loob mong gawin ito. Dinilaan ni Yang Kai ang kanyang mga labi na para bang kakakain lang niya ng buong pagkain. Talagang magiliw ka sa mga panauhin, Heavenly Monarch. Papatayin kita. Nagalit ang Giant Clam Heavenly Monarch. Maaaring siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit hindi naging madali para sa kanya na mag-recruit ng napakaraming subordinate sa ilalim niya sa Prison Star. Kung tutusin, hindi lang siya ang 6th grade Heaven Opening Realm Master sa lugar na ito. Bukod pa rito, ang mga cultivator sa Prison Star ay walang awa at masasamang tao, kaya karamihan sa kanila ay ayaw magpasakop sa iba. Kung ikukumpara sa paglilingkod sa ilalim ng isang tao, mas pinili ng mga bawal na ito na maging malaya upang makakilos sila ng walang pagpipigil.
Ang pangunahing dahilan ni Greybones Heavenly Monarch na si Baimo lamang ang kanyang nasasakupan ay ang personal niyang ginustong magkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Ang pangalawang dahilan ay hindi pa siya nakahanap ng ibang angkop na kandidato. Ang 12-12 ng mga nasasakupan sa ilalim ng Giant Clam Heavenly Monarch ay mga taong ginugol niya ng maraming pagsisikap na supulan. Maaaring hindi maihahambing ang kanilang lakas sa kanya, ngunit maaari niyang ipaubaya ang iba't ibang bagay sa kanilang pagpapasya. Ito ay nag-save sa kanya ng maraming oras at pagsisikap sa nakaraan. Kaya natural lang na napuno siya ng walang hanggan ang galit nang sila ay katayin ng sibat ni Yang Kai. Sa kanyang galit, ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay umbok at ang kanyang buong pagkatao ay namamaga sa laki ng isang malaking margin. May dinukot siya sa walang laman at 2 bilog na warhammer ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang kanyang malaki at matatag na figure ay hindi maipaliwanag na kahanga-hanga. Isang hakbang pa lang ang inabot niya para lumitaw siya sa itaas ng ulo ni Yang Kai. Ang mga warhammer ay umuuyon pababa. Kahanga-hangang pag-atake. Nagkomento si Yang Kai, napukaw ang kanyang pagnanais para sa labanan. Nakipagpalitan siya ng suntok sa iba't ibang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa maraming pagkakataon, ngunit wala siyang tamang laban sa isa pang 6th grade Heaven Opening Realm Master mula nang bumalik siya mula sa Shadowless Cave Heaven. Para sa kadahilan ng iyon, gusto niyang malaman kung gaano siya lumago mula noong una siyang nasira. Ang sibat ni Yang Kai ay tumusok pasulong na parang tumatalon na dragon. Walang anumang magarbong sa kanyang mga galaw, ngunit may isang uri ng hindi maipaliwanag na kagandahan sa kanilang pagiging simple. Walang nakapirming estilo ng anyo ang kanyang mga galaw dahil ang kanyang sibat ay tila malayang dumadaloy at walang pigil. Hong! Nagbanggaan ang turbulent world forces at bahagyang umindayog ang figure ni Yang Kai. Malinaw niyang naramdaman ang pagyanig ng kanyang small universe world dahil sa impact. Sa kabilang banda, ang Giant Clam Heavenly Monarch ay pinalipad pabalik na parang sako, ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagtataka. Ang Greybones Heavenly Monarch sa una ay nagplano na mag-follow up pagkatapos ng Giant Clam Heavenly Monarch na salakayin si Yang Kai, ngunit nang makita niya ang eksenang ito, ang kanyang mga balintataw ay biglang nagkontrata. Sabay-sabay niyang pinigilan ang World Force na nagkukumpulan sa kanyang palad sa lalong madaling panahon. Bilang kapwa 6th grade Heaven Opening Realm Master, malinaw na alam niya ang lawak ng pamana ng Giant Clam Heavenly Monarch. Ang kanilang lakas ay karaniwang katumbas, na walang anumang uri ng nakikitang kalamangan sa iba. Pero ngayon lang, pilit na pinalipad si Jusian pagkatapos ng isang sagupaan sa hindi kilalang kaaway na ito, na nagpakita kung gaano kalakas ang pamana ng batang ito. Sa napakalakas na kalaban, hindi maganda ang magiging wakas para sa kanila kahit magsanib puwersa sila. Paano naging posible para sa isang tao sa 6th grade na gumamit ng napakaraming kapangyarihan? Saang Cave Heaven o Paradise siya kabilang? Kabilang panig, si Jusian ay bumagsak sa lupa, parehong nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata sa gulat. Halos hindi siya maglakas loob na maniwala na maaari siyang maging mahina. Bagamat hindi siya nasaktan ng pag-atake kanina, ang miniature universe sa kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapakali. Malakas na umiling ang ulo, nagmamadaling pinigilan ni Jusian ang pagyanig sa kanyang miniature universe. Noon lang siya nakaramdam ng kaunti. Mahina, masyado mahina, dahan-dahan ang umiling si Yang Kai. Ang lakas ng Giant Clam Heavenly Monarch ay hindi man lang may kumpara kay Mao Zi, kaya natural lang na ang kabilang partido ay walang kapantay para sa kanya. Noon, may sapat na lakas si Yang Kai para labanan si Mao Zi kahit nakakasulong pa lang niya sa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya ano pa ang masasabi tungkol sa kanyang kasalukuyang lakas? Siya ay lumamon ng napakalaking dami ng World Force mula sa Wind Spirit sa Astral Wind Source. Sa makatuwid, ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit na mataas kaysa noong siya ay tumaas lamang sa 6th grade. Junior, paano mo ako pinapahiya? Galit ang Giant Clam Heavenly Monarch. Itinaas ang kanyang kambal na mga warhammer sa itaas ng kanyang ulo, muli siyang sumulong ng walang pakialam sa anumang bagay. Kinuha niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang miniature universe at ibinuhos ang kanyang world force sa kanyang kambal na sandata. Pagkatapos, mabangis niyang ibinagsak ang mga ito kay Yang Kai sa sunod-sunod na pag-atake. Ang bawat martilyo na bumagsak ay pamunit ng espasyo at naging sanhi ng pagguho ng nakapaligid na mundo. Tumalsik ang sibat ni Yang Kai habang sinasalubong niya ang bawat suntok. Maaaring hindi pa nagtagal mula noong siya ay sumulong sa Heaven Opening Realm, ngunit si Yang Kai ay nagkaroon na ng hindi mabilang na mga karanasan sa pakikipaglaban sa iba pang Heaven Opening Realm Masters, na nagbigay sa kanya ng matatag na pag-unawa sa mga naturang salungatan. Ang labanan sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters ay isang kompetisyon lamang sa pagitan ng pamana ng kani-kanilang miniature universe.
Kung mas malakas ang kanilang pamana, mas malaki ang kanilang lakas.